Hatol, guilty ka. Pero hindi ikaw ang pinarusahan. Sa harap ng batas ng Diyos, walang nakalusot. Bawat kasalanan, may katapat na hatol. Bawat lihim, may nakahandang ebidensya. At kung ikaw ang nasa korte ngayon, ano ang ipagtatanggol mo? Hindi ito simpleng kaso. Ang hukom, banal. Ang batas, perpekto. Ang hatol, tiyak. Hindi pwedeng baliwalain ang kasalanan. Hindi pwedeng baguhin ang batas. Pero, bago ibaba ang hatol, may tumayo. Hindi ikaw, kundi siya. Ang walang kasalanan, ang umako ng sala. Ang kasalanan mo, ibinilang sa kanya. Ang katuwiran niya, ibinilang sa'yo. Hindi ka lang pinatawad. Pinawalang sala. Hindi dahil wala kang kasalanan, kundi dahil may nagbayad na. Kaya sa mata ng batas ng Diyos, ikaw ay matuwid. Ito ang tinatawag na justification. Hindi ka lang pinalaya. Binigyan ka ng bagong record. Perpekto, malinis, tinanggap. Kung dala mo pa rin ang bigat ng kasalanan, hindi mo kailangang bayaran. Tinapos na niya. Manalangin tayo. Panginoon, inaamin ko ang aking kasalanan. Wala akong maipagmamalaki sa harap mo. Pero naniniwala ako, si Jesus ang pumalit para sa akin. Tinatanggap ko ang kanyang katuwiran. Simula ngayon, hindi na ako alipin ng kasalanan, kundi pinawalang sala sa iyong harapan. Amen. Kung naantig ka sa kwentong ito, mag-like, mag-share, at mag-follow. At para mas maintindihan mo pa ang hatol ng biyaya ng Diyos, panoorin ang Hatol ng Pag-asa Justification Series. Nasa link sa comment. Dahil sa susunod na kaso, hindi ka lang pinawalang sala, inampun ka ng hukom. Ito ang Stories of Law and Faith. Ito, bawat kwento, may hatol ng pag-asa.